Hello mga ka-VA! Welcome back again to my channel, and for today's video, pag-uusapan na naman natin kung paano gumawa ng portfolio gamit si Canva. Yes, tama ang narinig mo. You can create your portfolio using your Canva account. Okay, so but bago ang lahat, kailangan ma-identify mo muna kung ano yung niche or skills na i-offer mo kay client. If you identify it already, then let's get started. But before that, if you haven't yet subscribed my channel, please don't forget to like, to share, and subscribe, and hit the bell button below so that you're updated on the next videos na i-upload natin. So without further ado, let's get started. So, ngayon guys, nandito na tayo direct sa ating Canva account. So, kung wala ka pang Canva account, you can create your account for free. Madali lang siya, connect mo lang siya sa iyong Gmail account. Okay, so meron siyang free version, meron din siyang premium version. So, ngayon, gumagamit tayo ng premium version. Okay, so don't worry if you are using a free account, it doesn't matter. Meron ka pa rin magagamit ng mga features, napakaraming elements of mga design na pwede mong gamitin. Okay? So, ngayon is that search lang natin yung website portfolio for our demonstration. Yan. Search natin yan. And dito, meron ka makikitang sobrang daming design na pwede mong gamitin. Template ng portfolio. So, pipili ka lang dyan kung ano yung gusto mo, then i-customize mo siya. So, for this video tutorial, ang gagamitin nating examples is my website portfolio. Okay, so balik tayo dito sa home and open lang natin yung ating samples. So, this is my actual portfolio, website portfolio, and i-guide ko lang kayo kung paano yung process ng pag-i-edit, yung saan kinukuha yung mga images, mga text, or paano yung setup ng ating portfolio. So before you create your website portfolio, kailangan meron kang tinatawag na branding. So yung branding, nandiyan na po yung ating color branding, yung font na gagamitin natin sa ating design. Okay, kailangan focus lang tayo doon. So ngayon, ito yung ginagamit kong font natin, si Lovelu, and also si Montserrat, and si Madeline. Okay, and then ito yung aking branding. So I use this color. Okay, so ngayon, paano siya i-edit? Simple lang. Kung meron ka ng in-upload na image, so punta ka lang dito sa upload sa left-right, sa left part, and also select ka lang ng images na gusto mong ilagay dito. Okay, so ayan, for example, meron ka na yan. So depende sa iyo kung paano mo siya i-edit. Lagyan mo siya ng remove mo yung background ng image. So punta ka dito sa image and remove BG remover. So automatic ma-remove yung background niyan. Okay, so after niyan is lalagyan mo siya ng mga text. So, saan to siya galing? Dito lang yan. Add text. And then, may add heading, subheading, and the body text. So, ayan. Lagay mo lang siya dito. Click mo lang yan. Automatic po yan. Lalabas po yan dito. Okay? So, this same dito sa kabila. Ganon din yung gagawin mo. Mag-a-add ka lang. And then, automatic na po yung lalabas dito. So, i-edit mo na siya. Lagyan mo na siya ng mga text kung ano yung gusto mo ilagay. So, ganun lang. So, after nyan, so, again guys, remember, this is our first page. Ito. Then, sa second page is binago ko yung background, yung design. Para ma-emphasize ko lang siya kung saan yung first, second, and third. Okay? Every pages, binago ko siya. So, sa second page, ito yung ginawa ko. Nilagyan ko lang siya dito ng quick background, about me, din ganyan. And don't forget guys, always if meron kayong matapos na design, make sure na na-preview mo siya para makita mo kung swak ba siya sa mobile or sa desktop site. So dito makikita mo kung ano yung mga adjustment na gagawin natin. Okay, kailangan meron nito, hindi pwedeng hindi ka pupunta dito. Kasi dito mo makikita kung ano yung mga adjustment na kailangan nating baguhin para sa design or sa layout na ginagawa natin. So, ayan, meron dito naka-desktop and the mobile site view. So, yan.
Okay, so wait natin, loading po siya. Ayan, so mahina yung signal natin. But make sure na dito is kailangan ma-view mo yung dalawa. Okay? So after nyan, so ayan. So ito yung desktop site na ginagawa ko. So na-view mo siya kung organized ba yung gawa mong design sa first page. And the second page, second page, and sa mobile site naman, so ito yung kakalabasan yung design na ginagawa mo. So kailangan organize kung tama ba, nasa center ba or hindi. So yan, ito yung purpose. Ito yung napaka-importante, kailangan alam mo kung paano to gawin. Okay? The next one is dito naman, so the same text, dito galing yung text sa kabila, then pwede mo siyang i-add yung mga design. So may mga design dito, and the same yung color dito sa taas, the color of the text. Ayan, pili ka lang kung anong gusto mo. And the same, the font style, kailangan focus ka sa ano yung branding mo. Okay? And then the third one, the same process, nilagyan ko siya ng text, then yung mga design. Okay, so yung mga design guys na mga something bubble text, dito lang siya sa elements. Punta ka sa elements, and then search ka lang ng message bubble. Yan. And then meron dito mga graphics na pwede mong magamit para ilagay dyan. Pili ka lang. Okay? So yan, marami po yan dyan. Diyan ko lang siya nahanap. Then after nyan, if meron ka na, lagay mo ng text sa loob, the same process, punta ka sa text, lagay mo yan. So again guys, hindi ko sinasabing ito yung gagayahin mo. Okay? So this is my samples only, so you can, it depends on how you are going to create your design or your on the setup ng inyong website portfolio. So yan, ito yung ginagawa ko, and then nilagay sa other part, nilagay ko na yung aking mga design. Okay, again guys, napaka-importante dito na maglagay ka talaga ng mga design. Kung ano yung mga the best graphics na ginawa mo, ilagay mo na dito. Kasi dito sa ating portfolio, kailangan magbida-bida tayo, and also kailangan mag-stand out tayo sa napakaraming applicant na nag-apply sa freelancing. Okay? So, ano yung pinaka-the best? Ilagay mo na dito, huwag ka na mahiya. I-showcase mo na lahat. Yan, nilagay ko na lahat ng mga design ko. And then ito, nilagay ko na siya dyan. Kailangan organize lahat yan. Okay? And then, design, it depends on you kung gaano karaming design, ilagay mo na. Wala na ito dito, final, ibuhos mo na lahat ng kaya mong gawin, lahat ng kaya mong ginagawa mo, ilagay mo na dito. Okay? So yan, kailangan organize yung pagkalagay natin, magandang tingnan, hindi magulo, para naman presentable naman yung ating portfolio. Okay? So yan. So the marketing advertising, nilagay ko yan. So again guys, some of my graphics there is mostly of them are from the clients that I made. Okay, ito yung mga ginagawa ko sa client ko. Design yan ng aking naging client. So yan. So lagay ko lang dyan mga design niya lahat. So yan, mga ebooks and the logos. So nilagay ko yan lahat dyan. Then the video editing samples. Again guys, dito depend on you kung paano mo i-set up yung inyong mga design sa pictures. Okay? So, depende sa'yo kung gaano karaming ilagay mo in every pages. Yan. And then, the video editing, yan. And also, this part, nilagay ko na yung services. So, again guys, paano maglagay ng mga video? The same lang. Punta ka lang dito sa upload. Upload ka ng video. Yan. Kung meron ka na-upload na video, then pag lalabas yan dito, then click mo lang yan dito sa videos, and automatic po yan magdadirect dito, then i-edit mo lang siya. Okay? So, ganun lang. And also the same with the images. Kung gagamit ka ng mga images dito sa Canva, go to the element, search for the images na gusto mo. Then, let's say houses. Okay? Then, sa photos, yan, automatic meron na yung lalabas na mga photos of the houses, kung anong gusto natin. So, ganun lang siya. And then, dito, going back again sa services, lagay mo yung mga service na ginagawa mo, kung magkano yung offer.
Okay, yan lang yung kaya ko. So, yan yung services na na-offered ko sa client. And then, dito naman sa tools and software, lahat ng software na alam mong paano gamitin, so ilagay mo na lahat. Okay, so malaking impact yan kasi gusto ng client makita kung ano yung kaya mong gawin, ano yung mga tools na ginagamit mo para matulungan yung business. Ano yung may tulong mo sa business niya. Okay? And then also, maglagay ka ng mga sample works na ginagawa mo before sa previous clients mo. Kung meron man, kung wala, it's okay. So, kung meron man, so maganda ilagay mo. And then, ito yung mga samples ko as SMM, Allegiant, email marketing, and certification. Kung meron mga certification, so ilagay mo. If wala naman, so okay lang. Okay? And testimonials, so kung wala ka pang experience, so huwag mo na isama ng testimonials kasi ito lang po ang mga testimonials sa may mga experience na client. Okay, so may mga testimonials na ako, yung iba hindi ko pa na-update. And the last part is that, yan, nilagay ko yung logo ko. So ito yung brand logo ko. Then, yan, the email address, the contact number, and the socials. So lahat po to is clickable. Once you click this icon, magra-route kayo doon sa page. For example, click natin yan. Okay, wait. So later, ayan, nilagay ko siya ng link. So hindi siya makiklik dito. So once na-publish natin yung website natin, nagiging clickable na po lahat ng icon dito. Okay, so later on, itatry natin. Okay? So this one. Okay, so ito lang po yung process. Madali lang gumawa ng website, ng portfolio website. Medyo challenging kasi kailangan mag-isip tayo kung paano natin i-organize yung ating mga output, yung mga ginagawa natin. Kailangan malinis tingnan, kailangan organize, maganda tingnan sa mata, at presentable po. So yun. Okay, so kuha nyo. So ayan, don't forget, i-view natin yung ating free view para makita natin kung paano siya na-set up. Sa mobile phone or sa desktop. Ayan. So ito yung mobile site ng ating website na ginagawa natin. So papakita ko yung the whole process, the whole view, yan. Okay, so makita natin may mga transition, may mga movement. So mamaya babalikan natin yung mga movement. So ayan. Mahina yung signal natin pero yan, organized po tingnan yung ating website portfolio. So ayan, kailangan lahat ng design ilagay mo na. Lahat na nagawa mong design, ilagay mo dito. Okay? So, yan. Kailangan titingnan mo dito kasi importante ito para makita mo yung mga adjustment, kung align ba yung mga images, align ba yung mga text na ginagawa natin, may mga adjustment ba na kailangan i-move natin dito or i-move natin doon. So, ayan. So, makita natin, ayan, may mga small. Okay, so kung may mga malaking spacing, i-adjust mo lang yan. So maging okay na yan. So yan. And diretso tayo dito sa dulo. Ayan, yan. So ito yung dulo niya. So ito yung testimonials. Wala pang signals. But yan. Testimonials and this one. Then view natin yung desktop. So the same process kung saan natin ginawa yung ating layout. Naka-desktop na po yan. So, the same lang po yan. Okay. So, balik tayo sa motion or sa effect. Kung paano ginawa yung effect. For example, itong text, lalagyan natin siya ng effect. So, dito lang sa taas. May effect, may pop-up. Click mo lang yan. Then, pili ka lang dito ng mga basic effect or the speed or animation. Okay? Marami yan. And then, paano natin i-publish? If you are done with the whole process, kung na-finalize mo na, ipapublish mo na yung design. Punta ka lang dito sa publish website. Click mo lang yan. And then, wait natin. So, ayan. Click nyo lang yan, website. And then, don't forget to check this one, resize on mobile. Or kung gusto nyo, lagyan mo siya ng include the navigation. So yung navigation, nakalagay po yan dito sa upper part. Yung like home, pages, contact number, contact info, mga ganon. So hindi ko siya sinama.
Ang akin lang is the resize on mobile, so it means kailangan naka-resize po yan para sa mobile view or naka-desktop view. Nag-a-adjust automatic po yung ating portfolio website design. Then, click natin yung publish. Pwede mo siyang baguhin. Papalitan mo yung website URL. Lagay mo yung name mo. Pwede yan. I-customize. And pag okay na lahat, publish the website. Click nyo yung publish. And then, wait lang natin. So, yan. Medyo matagal-tagal. So, wait lang natin yan. Pag okay na yan, preparing your design. Ito yung lalabas ng screen. And mamaya-maya, kukunin natin yung link. So, yun po yung ibibigay natin doon sa client every time na nag-send tayo ng ating proposal. Ayan, wait lang natin. So, yan. So, finally, ito na, na-publish na yung ating portfolio. So, copy the link. Pag copy mo yan, automatic, yan na po yung i-send natin doon sa ating client. Isa-save mo na po yung link na yon and view website. So, click natin yung view website. Here. So, ito na po yung actual after ma-publish yung ating website. So, click nyo lang yan. Review natin yung pinakadulo. And then, try natin i-click yung mga socials na nilink natin dito sa dulo. Okay? So, yan. Medyo mahina yung signal natin. But, I am sure na working yung mga buttons sa baba. So, ayan. Medyo mahina. So, wait lang natin. Ayan, sobrang hina ang signal natin. So, ayan. So, ayan, try natin to. Copy, then ipipaste natin dito sa blank. Kung working ba yung link. Okay? And I know, so it's working naman. And it's the same dito. Okay, pag naglo-loading siya. So, going back. So, hindi pa. Naglo-loading pa. So, mahina yung signal natin for today's video. So, ayan. But make sure na clickable po. Nalagay nyo po yung inyong dito. Yung information dito sa yung link ng socials, kailangan nalagay nyo dito para maging clickable po yan. Okay? So that's all for today's video, and if you like this video, don't forget to like, to share, and follow for more. Have a good day.